May tita din ba kayo na kapag pinagalitan kayo ng mama nyo, doon kayo pumupunta? Yung pag pinapagalitan ka, siya yung sumasalo. Kaya halos taon-taon din ako sinasali ni mama nun sa sagala. Tsaka sa mga pageant. Kaya siya yung nag-aayos sa akin. Gusto ko lang sabihin, family first. Diyos ko, pagkatating ng pagkain, wala na, galit-galit namin. Grabe, itsura pa lang, napakasarap na. Again, mahalin nyo ang mga magulang at mga kapatid nyo. Syempre, ang buong pamilya. Alam kong hindi laging magkakasundo. Basta bahala kayo dyan, magkasundo kayo. Hi people of the world! Today is August 12, 2024 at papunta tayo ngayon sa pinakamamahal kong tita. Bale, ang bahay niya na ngayon ay nasa Manila North Cemetery. Ngayon na nga lang ulit ako makakasama sa kanila. Kasi nga, di ba, kakabinyag lang kay Aiden. Alam niyo na, madaming pamahiin sa atin. Si tita pala ay pangalawa sa bunsong kapatid ni mama. Tapos, silang dalawang mag-asawa ay nasa heaven na. May dalawa silang anak, eto kasama namin. Yung isa nagtatrabaho sa La Union, yung isa naman dito nakatira sa bahay namin. Siyempre, bago pumunta doon, minadaanan kami Bulaklak, kaya bumili na din kami. So, back to the story. Mag-share lang ako sa inyo ng onting story lang. Ang una pala pumunta ng heaven is si Tito. Way back 2016 dahil sa accident. Sobrang mahal niya nga si tita. Eto naman si tita sumunod. Sa taon pa lang nawala si Tito, sumunod na din siya. Grabe ang pagmamahala na, no? And that was 2017. May tita din ba kayo na kapag pinagalitan kayo ng mama nyo, doon kayo pumupunta? Yung pag pinapagalitan ka, siya yung sumasalo. Siya yung taga-awat ba na, uy, wag mo nang pagalitan yan, te. Ganto, ganyan. Ganun ang role ng tita ko sa akin. Makeup artist nga tong si tita. Kaya sa kanya ako nagmana ng mga pagme-makeup, paglilinis ng kuko, basta yung mga kaik-ikan sa katawan. Kaya kapag may bago siyang mga makeup, tinatry niya sa akin. Halos taon-taon din ako sinasali ni mama nun sa sagala. Tsaka sa mga pageant. Kaya siya yung nag-aayos sa akin. Hi, tita. Nakita, tita. And yay! Hindi na ako kay tita. Kaya nga di kami pumunta dito dahil magde-death anniversary na siya. Tapos birthday din netong panganay na anak nila kahapon, August 11. Si Kuya JR. Tapos diba, sa La Union nagtatrabaho yung isa nilang anak na bunso, si Kuya Gideon. Kaya umuwi muna siya dito. Kasawa yan si tite. May sakit na yan siya, hindi siya nagsasabi sa amin. Kaya kayo, kapag may nararamdaman kayo, magsasabi kayo. Kasi syempre, mahal din kayo ng mga taong nasa paligid nyo. So, ayan si Kuya Gideon, yung bunsong anak. Ito naman si Kuya JR, yung panganay. Buti na nga lang dahil lumisan sila dito na malalaki na yung mga anak nila. Alam kong masaya ngayon si tita dahil kumpleto ang anak niya. Si tita lang pala ang nakastay dito. Si tito naman nandoon sa probinsya namin sa Leyte. Silang dalawa pala mag-asawa ang unang nawala sa aming pamilya. I mean, yung kinagisnan ko ba na sobrang close. Kaya sobrang laki talagang impact sa akin. Para na din kasi nila akong anak, as in spoiled ako sa mag-asawang to. Kasi nga 'di ba, dalawang lalaki yung anak nila. Parang ako na din yung anak nilang babae. Tapos hindi ko lang alam kung ako lang yung ganito. Kasi simula nung nawala sila, ang dami kong realization sa buhay. Lalo na pagdating sa magulang. Tayong mga anak, isa lang ang magulang natin. Isa lang nanay at tatay. Kaya habang nakakasama pa natin sila, iparamdam natin kung gaano natin sila kamahal. Kasi ako dati, nahihiya ako mag-I love you kay mama tsaka kay daddy. Nahihiya ako magpalambing. Ewan ko, basta nung lumaki ako, nahihiya na talaga ako. Pero eto nga, nung may nawala, naisip ko, bakit naman ako mahihiya? Parang mas magiging masaya pa nga sila kapag ginawa ko yun, diba? Kaya kahit parang wala lang, nag-I love you kay mama, niyayakap ko siya. Tapos, kapag may nakita tayo sa isang family member natin na may problema, i-comfort na natin agad. Dahil baka hindi mo alam, yung isa, gulong-gulo na sa buhay. Pero pag kinausap mo, yung wordings mo, yung payo mo, malaking impact na pala sa kanya. Kung sa ibang tao nga, nakakatulong tayo. Ano ba naman sa pamilya natin? Basta ang gusto ko lang sabihin, family first. At pahalagahan yung mga magulang natin. Kung sa tropa mo, masaya kang kabanding sila. Pero promise, mas masarap at mas masaya kabanding ang pamilya. O, diba? Iba ang vibes natin ngayon. So, eto na nga, iba na tayo. Tama na ang drama. Pagkatapos nga namin dumalaw kay tita, kumain na din kami ng lunch kasi lunch time na. Dahil gutom na ang lahat, dito na lang kami sa Inasal kumain. Matik na yan kapag ganitong gutom na gutom. Dito tayo sa Inasal dahil sulit na sulit. So lahat pala kami sa bahay pumunta kay tita. Dahil minsan lang naman to. First time lang din pala ni housemate at ni Aiden. Madalaw tong si tita. Buti nga at sumaktong off neto. Diyos ko, pagkatating ng pagkain, wala na, galit-galit namin. Habang pa uwi, may nakita ako netong scramble. Uy! Kaya bumili na muna kami ni mama. Grabe, itsura pa lang, napakasarap na. Nagreklamo pa tong isa, bakit daw hindi violet? Namiss ko din kumain neto. Naku, amoy pa lang. Ang sarap-sarap na.
Pagka-uwi, eto, natulog na muna kami. O yeah, kayo mga bagets na nanonood sa akin. Mahalin nyo ang mga magulang at mga kapatid nyo. Syempre, ang buong pamilya. Alam kong hindi laging magkakasundo. O basta bahala kayo dyan, magkasundo kayo. Anyway, see you on my next vlog. Thank you for watching.